Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Minsan pa nandito tayo ngayon upang pag-aralan natin ang salita ng Diyos dito sa ating Thursday Fellowship o Midweek Fellowship dito sa Jesus, the Living Word Global Christian Church. Saan man kayo naroon ngayon mga kapatid, kung sa iba ay nasa ibang bansa o nandito sa Pilipinas, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapaubayan namin sa iyo ito, Panginoon. Mamuna ka sa amin, Holy Spirit. Buksan mga puso at kaisipan ng bawat isa, lalo po ang mga nakikinig o nanonood ng gawain ito. Inaalay namin ito sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Ang ating pag-usapan na nasa Thursday tayo ngayon ng ating team ngayong buwan ng September, ang competent. Tayo ngayon ay nasa Thursday. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, ay what are the biblical qualities of a good or competent leader? Hallelujah. Bago yan ay gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ito. Sino ba yung mga competent person? Competent person is someone who has sufficient training and experience or knowledge and other qualities that allow them to assist you properly. Ito yung mga tao na may sapat na pagsasanay at karanasan at kaalaman, at sila ay maasahan na mag-aalalay sa atin properly. So, purihin ng Panginoon dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 17, sinasabi po dito, that the man of God may be competent, equipped for every good work. Ayun, purihin ng Panginoon. So, dadako tayo, ito, teaching tayo ngayong gabi. Dadako tayo doon sa mga biblical qualities of a good or competent leader. Hallelujah. Puri ng Diyos. Number 1, meron po tayong pag-aralan dito. 18 ito, pero tignan natin kung makakayanan natin. Number 1 po, ang competent leader po ay dapat meron siyang humble. Siya isang humble servant. Siya ay mapagpakumbaba. Yan po ang nakaununahan, katangian ng competent leader. Number 2, hindi niya tinotolerate o hindi niya hinahayaan ang mga masasamang gawain. Number 3, mga kapatid, siya po ay honest at bukas sa lahat ng tao. Honest siya, tapat siya, mayroon siyang integridad. Puri ng Panginoon. At ang number 4, they make rules that people will glad to follow. Ibig sabihin nito, gumagawa sila ng batas, pero yung mga tao ay nagagalak na sumunod sa batas na kanilang ginawa. Yun po ay isa sa mga katangian. Number 5, they protect their people. Ibig sabihin, pinoprotektahan nila ang kanilang mga tao. Ibig sabihin lahat, physically, emotionally, or spiritually, pinoprotektahan nila ang kanilang mga tao. Amen. Number 6, mga kapatid, tayo ay, sabi dito, they are merciful and compassionate. Dapat mga competent leader ay mga mahabagin at maawain. Compassionate sa kapwa. Hindi lamang sa kapatiran, kundi sa lahat ng tao, maging sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Number 7, they do not tempt people to do evil. Hindi sila ang nanunukso sa tao para gumawa ng masama. Hindi po yun mabuting leader kung ganun siya. Siya po ay they do not tempt people to do evil. Number 8, they are knowledgeable and mindful. Marami silang kaalaman at malawak ang kanilang pag-iisip tungkol sa mga bagay, lalo na pagdating sa salita ng Diyos. At ang number 9, they lead in peacefulness and godliness. Sila po mga kapatid, mga competent leader, biblical competent leader, ay namumuhay ng may kapayapaan, namumuhay ng may kabanalan sa mata ng ating Panginoon. Number 10, they word are respectful. Kagalang-galang ang kanilang mga salita. Ibig sabihin, kagalang-galang sila sa lipunan, ay talagang kanilang reputasyon ay maganda, mabubuti. Hindi napipintasan ang kanilang reputasyon. Sila ay magagalang sa kanilang salita. They are hardworking. Masisipag ang mga leader na nilagay ng Diyos. Mga competent leader. Ito ay mga biblical qualities of a good competent leader. Of good
competent leader. Number 12, they have good advisors around them. Ang mga tagapayo nila mga kapatid, mga competent leader, ay mabubuti ang kanilang mga tagapayo. Marami, hindi lang nag-iisa. Kaya nga advisors, plural, marami silang tagapayo. Sabi nga sa Bible, mayroon daw mas lamang daw o mas may pagnabang daw sa leader na mas marami siyang mabubuting tagapayo. Number 13, they are faithful leaders who work based on love. Sila po ay mga tatapat na leader at nagtatrabaho ayon sa pag-ibig ng ating Panginoon, ayon sa pag-ibig sa kapwa. Alam naman natin ano ibig sabihin ng pag-ibig. Ibig sabihin, unconditional love, hindi naghihintay ng kapalit. Number 14, they have the will to serve. They are not greedy for money. Meron po silang kusang loob na paglilingkod sa Panginoon. Meron po tayong kusang paglilingkod sa Diyos at hindi tayo sakim, hindi greedy sa pera. Alam niyo minsan ang pera, sabi nga nung iba, marami na raw din ni Diyos ang pera. Ginagawa na raw Diyos ang pera kaysa Panginoon. Ang pera mga kapatid, hindi masama ang magkaroon maraming pera. Ang masama ang pag-ibig sa sabi sa Bible. Ang kayamanan ay mabuting alipin, masamang Panginoon. Number 15, they lead by example. Ano ibig sabihin nito? Minsan may mga leader na bumabaksak dito. Kailangan tayo yung mga leader, tayo ay namumuno by example. Ibig sabihin, if you want to be a good leader, you must be a good follower first. Ibig sabihin, kung gusto natin maging mabuting leader, dapat tayo ay maging mabuting follower muna. Mapa-Christian man yan o mapa sa gobyerno o sa anumang organisasyon, kailangan natin yung tinatawag na lead by example. Number 16, they got skills and integrity. Ito, nabanggit ko na kanina integrity. Skilled sila. Yan po ang mga leader na nilalagay ng Diyos. At dapat natin tandaan mga kapatid, ang mga katangian na yan ay nanggaling sa ating Panginoon. Inilalagay lang sa mga leader. Number 17, they are prudent, not hasty. Hindi po nagmamadali. Relax lang ang mga kilos, hindi nag-apura. Nasa plano ng Panginoon ang bawat kilos. At ang panghuli, they are good role model for anyone. Parang walang iniwan dun sa daily by example yan. Sila ay mga good role model for anyone, mga kapatid. Mga kapatid, ibig sabihin, dun nga sa 2 Corinthians 3:5, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Kung tayo mga leader, tayo mga naglilingkod sa Diyos, kung tayo may mga pastor o bishop, kailangan natin ang kakayahan na nanggaling sa ating Diyos. Hindi naman tayo siguro ilalagay ng Diyos diyan na hindi mo na tayo bibigyan ng kakayahan. Sa Kanya nanggaling yan, hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling katalinuhan o kaalaman. Yan po ay nanggaling sa ating, not by might, sabi nga sa Bible, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Ibig sabihin, tayo ay mga leader na itinalaga ng Diyos. Bago tayo italaga ng Diyos sa isang gawain, bibigyan tayo ng kakayahan, kaalaman, karunungan, upang sa ganun sa ating pangangasiwa, sa pinagagawa ng Diyos sa atin, ay mapangasiwa natin ng maayos. Hindi lamang po para sa spiritual o sa Christian, maging sa secular life, kailangan natin yung tinatawag na kakayahan. Tayo ay dapat mayroong competence mamuno ng isang gawain, tuman ay secular life or spiritual life ng ating buhay. Puri ng Panginoon. Marami po mga leader sa Bible na nag-example na sila ay mga magagaling na leader, kagaya ni na David, ni na Abraham, si na Aaron, si na Isaac, si King Solomon. Marami pa mga kapatid, sila Joshua, si Moises, binigyan sila ng Panginoon ng kakayahan para mamuno. Si Moises ay ginamit ng Diyos upang ilabas ang mga Israelite sa Egypt, sa pagkaalipin sa Egypt. At ang naging kahalili niya ay si Joshua, binigyan din siya ng Diyos ng kakayahan upang pamunuan ang Israel. Sa panahon ni Moises, politically, siya namuno para ilabas ang mga Israelites mula sa Egypt.
maraming kababalaghan ang ginawa ng Diyos sa panahon ni Moises. Ganon din sa panahon ni Joshua, ito ay sa military na. Military na yung panahon ni Joshua. Ito na ay pananakop sa mga bansa na katabi ng Israel. Ibig sabihin, pinasasakop sa kanila ng Diyos ang mga bansa sa paligid upang yon ay pangako ng Diyos sa kanila. Kasama niya yung Kanaan, siyempre, yung Promised Land at maraming bansa. Ako po ay nagbabasa sa Joshua, nasa chapter 13 na yata ako, nakita ko kung paano pinasasakop ng Diyos yung mga bansa kay Joshua. Dahil, bakit? Binigyan siya ng Diyos ng kakayahan upang sakupin yung mga bansa pinasasakop ng ating Panginoon. Purin ang Diyos. Tayo mga leader ng Diyos, tayo mga naglilingkod sa Diyos, hindi natin ito kaya sa ating sarili. Sa totoo lang, ako mismo mga kapatid, hindi ko inambisyon maging pastor. Nung ako'y nakakilala sa Panginoon, sa akin lang, makapaglingkod lang ako sa Diyos. Kahit walang posisyon sa akin. Naranasan ko ang naglinis, naging tawag dito, kumbaga sa janitor, sa church namin, sa main church namin nung araw, sa pinanggalingan kong church. Marami akong na-experience, humble duty, at sa totoo lang, purihin ang Panginoon sa puso ko, para sa akin, makapaglingkod lang ako sa Diyos. Hindi ko nga inisip kung may love gift o may allowance Para sa akin, hindi ako pababayaan ng Panginoon, hindi ako iwanan ng aking Diyos. Basta ako'y maglingkod sa Kanya. Sapagkat ay pangako ko yan. Nung araw kasi sabi ko, nung hindi pa ako Christian, sabi ko, kung meron lang relihiyon na makapagpapabago sa aking ugali, sa aking buhay, maglilingkod ako sa Diyos sa pamagitan ng relihiyon na yan. Hindi pala relihiyon, kundi personal relasyon sa ating Panginoong Hesus. At naglingkod nga ako sa Diyos, naging guard kami, parang guard dun sa building namin sa Arcegas nung araw, at maraming pinagagawa ang Diyos. Purihin ng Panginoon. Maluwag sa puso ko na pinaglingkuran ko ang Panginoon, hindi ko inisip ang posisyon, hindi ko inisip kung may love gift o may allowance. Basta mahalaga ako'y makapaglingkod sa Diyos. At ako'y binigyan ng Lord ayon sa abot ng aking makakaya, ayon sa abot ng aking pananampalataya kung paano ako makapaglingkod sa Kanya. Binigyan niya ako ng gift of evangelist, na mangaral. Nung ako'y nasa field na, ako ay na-assign, mga kapatid, po rin ng Panginoon, for the glory of God. Na-assign ako nung araw na parang missionary sa buong Rizal. At lahat ng naging first timer ng aming church, kung saan galing lugar ng buong Rizal, Binangonan, Tanay, halos lahat ng bayan ng Rizal, ay naipapalop ko yung mga pinupuntang kong tao at nakakausap ko sila, nasisiran ko sila ng gospel. Nag-iisa lang ako nun, mga kapatid. Tumatawid ako ng dagat ng Laguna Lake para makarating lang sa mga barangay, lalo sa may bandang nasasakupan ng Binangonan, sa Pipindan, sa Subay. Marami po. Papuri ng Panginoon, ako'y tuwa. Ako'y natutuwa nung araw na sa paglilingkod ko sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, ito lamang ang magagawa ko bilang pasasalamat sa iyo sa ginawa mong pagbibigay ng bagong buhay sa akin. Bagong buhay yan sapagkat kung babalikan ko ang nakaraan ay talaga namang napakapangit na buhay. Talagang namuhay sa kadiliman. Pero dahil sa grasya ng Diyos, ako'y Kanyang tinawag, ako'y Kanyang pinili na maglingkod sa Kanya, at hanggang ngayon, po rin sa grasya niya, nakatayo pa rin dahil sa Kanyang pagmamahal. Bagamat may mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, hindi nawawala ang kakayahan na binibigay sa atin ng Diyos. Pagsubok lang yan, parang bagyo lang yan, dumadaan lang yan. Hindi niya nanatili sa loob ng isang taon. Kumbaga sa bagyo, wala akong nakitang bagyo na nanatili sa loob ng isang taon sa isang lugar. Dumadaan lang yan. Kasama sa buhay, kasama sa panampalataya natin, kasama sa paglilingkod ang lahat ng pagsubok. At yan ay makakayanan natin dahil sa grasya ng Diyos. Hindi natin kaya. Ulitin ko, walang sino mang naglilingkod sa Diyos na makakaya niya ang paglilingkod sa Panginoon sa sariling lakas. Yan ay nanggagaling sa Diyos. Maging sa mga tao ng Bible, mga sina Abraham, sina lahat na naglilingkod sa Panginoon. Maging sa Old and New Testament, sina Peter, sina Pablo, lahat yan ay binigyan ng Diyos ng kakayahan upang makapaglingkod sa ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa mga tao na gusto rin maglingkod sa Diyos, sa mga tao na gusto magkaroon ng kakayahan na nanggagaling sa ating Panginoon, hindi natin matatanggap ang kakayahan yan. Hindi natin matatanggap ang mga katangian yan. First, you must be born again.
dapat muna tayo makakilala sa ating Panginoon. Magkaroon ng personal relasyon sa ating Panginoon. Kung tayo man ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ito ang panahon, ito ang pagkakataon na tayo ay magkaroon ng personal relasyon sa ating Panginoon upang sa ganon ay magkaroon tayo ng competence, magkaroon tayo ng kakayahan. Pagdating ng tagdang panahon, dumating yung panahon na tayo maglilingkod na sa Diyos, inihahanda na tayo ng Panginoon. But first of all, you must be born again. Puri ng Panginoon. Ang born again ay isang pagbabago ng buhay, pagkaroon ng personal relasyon sa ating Panginoon, pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos, pananalig sa ating Panginoon Jesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen. Ngayon, kung sino man sa inyo ngayon na nakikinig o nanonood ng midweek service na ito, kung nakahanda kayo na tumanggap sa ating Panginoon sa hapong ito o sa gabing ito, kayo po ay aking ililid sa isang panalangin, pero dapat natin tandaan, ang ating Panginoon Jesus, ang Diyos na nakatawang tao, namuhay sa tao, namuhay bilang tao, naranasan niya ang naranasan ng tao, naranasan niya magutom, mauhaw, mapagod, mapuyat, naranasan din niya masaktan ng damdamin, pero siya ay hindi bumigay. Ang lahat ng iyon ay kalooban ng Ama. Siya ay tumanggap ng lahat ng pahirap sa krus ng Kalbaryo, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating kasalanan. Amen. Pati kasalanan ng mga taong isisilang pa, binayaran na ni Jesus. Tandaan natin yan. Kaya ang kaligtasan ay grasya ng Diyos, libreng ibinibigay ng Diyos. Nasa iyo yan. Whether you like it or you accept or reject. Nasa tao yan. Pwede niyang i-reject, pwede niyang i-accept. Pero ang encouragement ko, ang advice ko, don't reject salvation. Accept the gift of salvation. Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Sapagkat wala na ng isang o wala ng ibang tagapagligtas. There is only one Savior. Inuulit ko, nag-iisa lang ang Savior, walang Saviors. Hindi plural, singular lang, si Jesus Christ lang yun. Walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon Jesus. Sabi nga sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa mga kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng ating Panginoon Jesus. Amen. Hindi reliyon, hindi organisasyon, hindi samahan para makarating sa Diyos. Si Jesus lamang ang daan. Amen. Kung gusto tayo magkaroon ng bagong buhay sa ating Panginoon, exactly, you must be born again. Amen. Sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan, ulitin ko, panampalataya sa ating Panginoon Jesus sa kanyang ginawa sa krus at pagtanggap sa kanya bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Kung handa po kayo, sumunod kayo sa panalangin na ito. Ito ay isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon, panalangin ng pagkumpisal ng ating kasalanan. Aminin natin ito, sapagkat tayo ay makasalanan, pero tandaan natin, laging nakalaan ang pagpapatawad ng Diyos. Nakalaan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Sabihin niyo ito sa inyong sarili, ito ipanalangin ninyo. Panginoong Jesus, salamat po sa gabing ito na kinikilala kita bilang aking Panginoon, Diyos na kapagligtas. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aking kasalanan. Inaamin ko, Panginoon, na ako'y makasalanan, magmula nung ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Salamat po. Linisin mo ako ng dugo ni Jesus. At dalayan ko, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang manguna sa buhay ko. Tinatanggap kita, Panginoon Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, sulat mo nga po, Ama, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Bautismo mo ako ng Espiritu Santo. Salamat po ng marami sa kaligtasan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Kung ginawa niyo yun galing sa inyong puso, kayo ay nagkaroon ng personal relasyon sa ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng bagong buhay. Dadating yung panahon na kagaya ngayon na nakikita niyo nakatayo po sa harap, bibigyan din kayo ng Diyos ng competence. Bibigyan din kayo ng Diyos ng kakayahan, ng karunungan, ng lahat-lahat sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon. I believe lahat ng tumanggap sa Panginoon ngayong gabi, maglilingkod sa Panginoon.
Yun po ay tanda ng ating pasasalamat sa ating Diyos. Tanda natin ang ating pinag-usapan kanina. Kung bakit number 1 yung sa ating pinag-usapan na katangian na yung humble servants. They are humble servants. Napaka-importante yung isang naglilingkod sa Diyos na may mapagpakumbabang puso. Alam nyo, natuwa ang Diyos kay Moises. Nung magkaroon ng inggitan maingit ito si Aaron sa si Miriam, bakit siya lang ba kinakausap ng Diyos? Sabi nila, narinig sila ng Panginoon. Anong sabi sa kanila ng Panginoon kay Miriam sa kay Aaron? Sa lahat ng tao na nabubuhay sa daigdig, nalulugod ako kay Moises sapagkat siya ay mapagpakumbaba. Amen. Yan ang isang katangian na dapat nataglayin ng isang leader na mayroon siyang tinatawag na competence, mayroon siyang kakayahan, pero dapat mayroon siyang mapagpakumbabang puso. Amen. Sabi sa Bible, ang sino mang nagmamataas ay binabaksak, ngunit ang sino man nagpapakababa ay itinataas. Si Lucifer nagmataas. Anong ginawa ng Diyos? Binaksak, naging Satanas ang pangalan, binaksak sa sanlibutan. Si Jesus nagpakababa. Anong ginawa ng Panginoon? Tinaas sa langit. Nasa kanan ng Ama, makyat sa langit, nasa kanan ng Ama. Ibig sabihin, ang lahat na nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Pero ang lahat na nagmamalaki, lahat ng magmamataas ay binabaksak ng Diyos. Wala yan sa leader, wala yan sa yung ganyang klase ng ugali o pagmamalaki o pagmamataas. Hindi yan dapat tinataglay ng isang competent leader ng Diyos. Dapat ang meron sa kanya ay mapagpakumbabang puso. Bakit ko diniinan yan? Napakahalaga. Kasi may mga Kristiyano na hindi natin naiwasan kung minsan talaga umaatake talaga yung pride. Na kahit na tayo mga lingkod na ng Diyos, huwag natin sabihin excuse tayo sa pride. Umaatake din ang pride sa atin. Pero hindi natin dapat pinagbibigyan, hindi natin dapat ito pinagtatagal. Ang pamatay sa pride, pagpapakumbaba. Yan lamang panglaban sa pagmamalaki, pagpapakumbaba. Marami pang katangian na dapat natin pinagaliwanag kanina, pero yun po ay diniinan ko ng gusto sapagkat napakahalaga. Isa pa dyan yung merciful and compassionate, mga honest. Ibig sabihin, tayo lahat mga kapatid ay tinawag ng Diyos para maglingkod, pero bago tayo tinawag, mayroong pinagkaloob sa atin. Yan ang kakayahan na nanggaling mismo sa Kanya. Hindi natin sasarin sa sarili natin, hindi. Kasi ang ating karunungan pang sanlibutan lang yan. Hanggang dito lang sa mundo yan. Sabi nga ng Panginoon, sabi nga sa Bible, ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan sa Diyos. Amen. Ang kakayahan na binigyan ng Diyos sa atin, kakayahan na galing mismo sa Kanya, walang pwedeng manaig dito sapagkat ito ay galing sa Panginoon. Tandaan natin yan mga kapatid. Bago tayo italaga ng Diyos sa isang gawain, lalo sa espiritual na gawain, bibigyan muna tayo ng kakayahan upang ito ay ating magampanan. Sabi nga ni Haring Solomon, si Haring Solomon nga hindi nga humingi ng kayamanan, wisdom ang hiningi niya sa Diyos. Paano ko mapakasiwa ng napakalaking bayang ito? Bigyan mo ko ng karunungan. Pero hindi lang karunungan binigyan ng Diyos, pati kayamanan binigay na rin ng Panginoon sa Kanya. Binigyan niya ng kakayahan, katalinuhan, karunungan, pati kayamanan idinagdag ng Diyos kay Haring Solomon. Purihin ng Panginoon. Hallelujah! So sa gabing ito, tayo ay magtatapos na sa gawain ng ating Panginoon at tayo muli ay manalangin sa ating Diyos. Marami pong salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Salamat po sa amin na pag-usapan Panginoon tungkol sa kakayahan na nagmula sa iyo, tungkol Panginoon sa biblical qualities ng good and competent leader, Lord God. Lord, salamat po sa pagkatunay nga Panginoon. Lahat ng ito ay galing sa iyo. Hindi namin kaya ito sa aming sarili. Hindi namin kaya maglingkod sa aming sariling lakas lamang. Ito ay dahil sa iyo. Sa karunungan, sa kakayahan na pinagkaloob mo sa amin, kami nakapaglilingkod sa iyo. Ito ay tanda ng aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Tanda ng aming pagmamahal sa iyo, Diyos. Salamat po na marami sa gabing ito. Pagpalain mong bawat isa. Salamat po, pagpalain mong lahat na nakinig ng mensahe ito. Nawa, O Diyos, ang gawain nito ay maging dahilan para marami pang maborn again, marami makakilala sa iyo, Panginoon, maging member ng church na ito, aming makonsolidate at aming
mapaglagay, Panginoon, ng mga gawain mo, Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Pagpalain ng dakilang pangalan mo, Diyos. Salamat po na marami. Ikaw ang aming tinataas, ikaw ang aming pinasasalamatan, ikaw ang aming sinasamba, pinupuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Tayo po ay dadako ngayon sa ating benediksyon, mga kapatid. Taas natin ating dalawang kamay, purihin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Yesus. Sumatin nawa ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ngayon at kailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you all. See you on Thursday, mga kapatid. Same time, same day. Kada Webes ito, alas 7 ng gabi, dito sa Jesus the Living Word Global Christian Church sa ating midweek service. God bless you all.